Sa simula ng pelikula, ipinakita ang pagdiriwang ng graduation ng daan-daang tauhan ng US Navy sa may pantalan. Sa masayang araw na ito, marami sa kanila ang inimbitahan ng kanilang mga pamilya na sumakay kasama nila sa isang ferry. Makalipas ang humigit kumulang 15 minuto matapos umalis ang ferry sa pantalan, napansin ng isang crew ang isang sasakyan na nakabukas pa rin ang makina. Wala itong plaka, at nang siyasatin ito, natuklasan niyang may bomba ito sa loob. Makalipas ang ilang sandali, isang napakalakas na pagsabog ang naganap, na ikinamatay ng daan-daang tao. Hindi nagtagal, dumating ang ATF agent na si Doug Carlin, upang imbestigahan ang insidente ng pagsabog. Magulo ang buong lugar, at napakaraming nasawi sa trahedya. Habang masusing sinusuri ang pinangyarihan, nakahanap si Doug ng mga ebidensyang nagpapatunay na hindi aksidente ang pagsabog, isa itong gawa ng terorismo. Sa gitna ng kanyang imbestigasyon, nilapitan siya ng FBI agent na si Paul, na unang nagtanong tungkol sa kanyang kaibigan at kasamahang si Larry. Nagulat si Paul nang malaman na 2 araw nang nakalive si Larry, at hindi kasama sa imbestigasyon. Habang nagsisiyasat sa ilalim ng tulay, nakakita si Doug ng mga bakas ng kemikal mula sa pagsabog ng ferry. Batay sa amoy at tekstura nito, agad niyang natukoy na isa itong sangkap na karaniwang ginagamit ng mga terorista sa paggawa ng bomba. Humanga ang lahat sa husay ni Doug, dahil naunawaan niya kaagad ang sanhi ng pagsabog bago pa man ito matukoy ng iba. Pagbalik sa opisina, ikinwento ni Doug sa kanyang kasamahan ang tungkol sa isang misteryosong babae na tumawag sa kanya kanina, upang magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng isang tao. Nang ma-curious, sinubukan niyang tawagan muli ang babae ngunit walang sumagot. Bilang resulta, nag-iwan na lang siya ng voicemail. Kalaunan, naghinala si Doug na malamang ay pinanood ng salarin ang pagsabog mula sa tulay malapit sa lugar ng insidente. Nang suriin nila ang CCTV footage ng tulay, napatunayan ang kanyang hinala, ngunit hindi malinaw na nakita ang mukha ng sospek. Dahil sa ulat ni Doug, ang FBI official na si Jack, ay naglabas ng opisyal na pahayag tungkol sa pagsabog ng ferry, na ikinamatay ng mahigit 500 katao. Inamin ni Jack na magiging mahirap lutasin ang kaso, dahil karamihan sa mga ebidensya ay lumubog na sa ilog o inanod na ng malakas na agos. Lalong naging kakaiba ang kaso nang tawagan si Doug ng isang sheriff, upang ipaalam na may natagpo ang bangkay ng isang babae sa tabing ilog. Noong una, inakala ni Doug na isa lamang ito sa mga biktimang inanod matapos ang pagsabog. Gayunpaman, kalaunan ay nalaman nilang natagpuan ang bangkay 1 oras bago pa man mangyari ang pagsabog. Ipinakita ng paunang pagsusuri na namatay ang babae dahil sa matinding pagkasunog, ngunit bago siya mamatay, dumanas muna siya ng matinding torture, kabilang ang pagputol sa kanyang mga daliri. Bukod pa rito, nakita rin sa ilalim ng UV light ang mga bakas ng duct tape na nakadikit noon sa kanyang bibig. Nakilala ang babae bilang si Clara, na iniulat ng kanyang ama na nawawala noong umagang yun. Nang walang sinasayang na oras, agad na nagtungo si Doug sa bahay ni Clara upang maghanap ng karagdagang impormasyon. Ipinaliwanag ng ama ni Clara na dapat sana'y susunduin siya ng kanyang anak sa airport ng umagang yun, ngunit hindi ito dumating. Nagkausap pa sila sa telepono noong nakaraang gabi, at nabanggit ni Clara na may kadate siya. Bukod pa rito, nawawala rin ang kanyang sasakyan. Upang makatulong sa imbestigasyon, ibinigay ng ama ni Clara ang susi ng bahay nito kay Doug. Pagpasok niya sa bahay, agad na napansin ni Doug ang isang nakakakilabot na mensaheng nakasulat sa refrigerator, na nagsasabing maaari mo pa rin siyang mailigtas. Sa loob ng bahay, natagpuan ni Doug ang ilang tela at gasa na nababalot ng dugo. Nang suriin niya ang voicemail ng telepono ni Clara, nakita niya na ang mga mensahe ay mula sa kanyang ama, mga kaibigan, at maging sa dati nitong kasintahan. Ang nakapagtataka, nalaman din ni Doug na kabilang din siya sa mga tumawag kay Clara noong umagang yun. This is ATF Agent Doug Carlin returning your call. My cell number is 504-555-01. Sa kanyang pagkabigla, ang misteryosong babae na tumawag sa kanya ng umagang yun ay walang iba kundi si Clara. Nang gabing yun, matagumpay na na-simulate ng FBI ang sanhi ng pagsabog ng ferry. Pinaghihinalaan nila na inilagay ang bomba sa isang red SUV, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila matukoy ang plaka ng sasakyan. Sa gitna ng pagkalito, ibinunyag ni Doug na ang sasakyang yun ay pagmamayari ni Clara. Ipinaliwanag niya na pinatay ng salarin si Clara upang maagaw ang kanyang sasakyan. Upang maitago ang krimen, ipinamukang namatay si Clara dahil sa pagsabog,
at itinapon ang kanyang bangkay sa ilog. Napagpasyahan ni Doug na kapag nalutas nila ang pagpatay kay Clara, malamang ay matutukoy rin nila ang tunay na salarin sa pambobomba. Bago umalis, napansin ni Doug ang sasakyan ng kanyang kaibigang si Larry, na nakaparada sa harap ng gusali. Dahil dito, inakala niyang bumalik na si Larry mula sa kanyang bakasyon. Gayunpaman, sinabi ni Jack na ang sasakyan ay pagmamay-ari ng isa sa mga biktima ng pagsabog ng ferry. Sa revelasyong ito, ipinahiwatig na maaaring sakay si Larry ng ferry noong umagang yun, at pinaniniwala ang isa siya sa mga nasawi. Dahil sa labis na pagdadalamhati sa pagkawala ng kaibigan, nilapitan si Doug ni Paul, na inalok siyang sumali sa isang espesyal na grupo na itinalagang lutasin ang kaso. Dahil nais niyang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan, pumayag si Doug na sumali dito. Why me? Also, you're local, you know the people, and you know the area. You want to find the guy who killed Manuti, don't you? Yes, I do. Hindi nagtagal, dinala si Doug sa isang lihim na pasilidad na matatagpuan malapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Ang lugar ay puno ng mga monitor, at makabagong teknolohiya na hindi pa niya kailanman nakita. Si Dr. Alexander, ang lumikha ng sopistikadong makina sa pasilidad, ay sinimulan ang kanilang meeting sa pamamagitan ng pagpapakita ng footage sa pantalan mula 4.5 araw bago ang pagsabog. Pagkatapos nito, masusing sinuri ng grupo ang bawat kahina-hinalang taong makikita sa footage upang matukoy ang salarin. Gayunpaman, may napansin si Doug na kakaiba sa mga ipinapakitang video, dahil hindi ito pangkaraniwang CCTV footage. Nagagawa ng grupo na suriin ang bawat sulok ng pinangyarihan nang hindi nalilimitahan ng aktwal na pwesto ng kamera. Ipinaliwanag ni Paul na ito ay bahagi ng isang lihim na proyekto ng pamahalaan na tinatawag na Snow White. Ang pinapanood nilang footage ay pinagsama-samang mga larawan na nakuna ng 7 satellite. Gayunpaman, nagdududa si Doug sa paliwanag na ito. Napansin niyang may kasamang orihinal na audio ang footage, isang bagay na hindi dapat kayang i-record ng mga satellite. Mas lalo pa siyang nagtaka nang malaman niyang hindi maaaring i-pause, i-fast forward, o i-rewind ang video tulad ng karaniwang recording. Bukod dito, upang mapanood ang isang pangyayari sa tiyak na oras, kinakailangan nilang magsimula sa panunood mula 4 na araw bago ito nangyari. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpasya si Doug na ituon ang kanyang pansin sa pagtulong sa grupo upang matukoy ang salarin sa pambobomba. Sa halip na umasa lamang sa footage sa pantalan, iminungkahi ni Doug na imbestigahan din nila ang mga taong nakasalamuhan ni Clara bago ito pinatay. Naniniwala si Doug na kapag nalutas nila ang kaso ni Clara, matutukoy rin nila ang tunay na bomber. Habang pinagmamasdan ni Doug ang makabagong teknolohiyang ginagamit ng grupo, namangha siya ngunit nakaramdam din ng pagkailang. Nakikita nila ang loob ng bahay ni Clara ng detalyado, at tila walang anumang harang na pumipigil sa kanilang pagmamasid. Ipinaliwanag ni Paul na posible ito dahil sa napaka-advanced na thermal imaging technology na ginagamit ng mga satellite. Habang humahanga si Doug sa sopistikadong teknolohiyang ito, hindi rin niya maiwasang maakit sa kagandahan ni Clara, na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Sa gitna ng panonood ng footage, nakatanggap si Doug ng tawag mula sa kanyang kasamahan, na nag-iimbestiga sa mga ebidensyang natagpuan sa bahay ni Clara. Ang nakapagtataka, sinabi ng kasamahan na napakaraming fingerprint ni Doug ang nakita sa loob ng bahay. Labis ditong naguluhan si Doug, dahil malinaw niyang naalala na nakasuot siya ng gloves habang naroon siya sa loob, at gumamit pa siya ng ballpen upang pindutin ang telepono ni Clara. Mula noon, ginugol ng grupo ang maraming oras sa panunood ng pang-araw-araw na gawain ni Clara, bago siya pinatay. Dahil hindi maaaring i-fast forward ang footage, kailangan nilang panoorin ang bawat segundo ng kanyang buhay, na kalaunan ay naging nakakabagot. Gayunpaman, may isang kakaibang pangyayari ng si Clara, nakakatapos lang maligo, ay naramdamang tila may nagmamasid sa kanya. Does she know I'm here? Does she know we're here? No. Impossible, strictly one way. Si Doug at ang grupo ay sinuri ang buong paligid ng bahay ng babae, ngunit wala silang nakitang kahit na sino. Bago matulog, isinulat pa ni Clara sa kanyang diary ang kanyang pagkabahala, at naglagay ng isang baril sa ilalim ng kanyang unan bilang proteksyon. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalo pang nahuhulog ang loob ni Doug kay Clara. Nakakatawa mang isipin, pakiramdam niya ay marami silang pagkakatulad kahit matagal nang patay ang babae. Matapos ang mahabang oras ng pagmamanman, sa wakas ay dumating na sila sa sandaling nakipag-ugnayan ang mamamatay tao kay Clara.
Nang gabing yun, tumawag ang salarin at nagpanggap na isang potential buyer ng sasakyan. Nang walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Clara ang kanyang home address bilang meeting place, at hindi sinasadyang nabanggit na mag-isa lamang siyang nakatira doon. Mabilis na natunton ng grupo ang signal ng tawag patungo sa isang pampublikong telepono na matatagpuan sa tapat ng isang ATM. Nang suriin nila ang CCTV footage ng ATM, hindi nila nakuha ang mukha ng salarin, ngunit natukoy nila ang uri ng bag na dala nito. Gamit ang kanilang database, sinubaybayan nila ang galaw ng bag at natuklasang naroon ang sospek sa pantalan 2 gabi bago ang pambobomba. Sa kasamaang palad, dahil sa limitasyon ng teknolohiya ng Snow White, hindi pa rin nila maaaring i-fast forward ang footage upang makita ang mukha ng sospek. Nang gabing yun, habang busy ang iba pang miyembro ng grupo, palihim na itinapat ni Doug ang isang laser pointer sa footage. Give it a second. It's rebooting. It's coming back. We online. Broach the field. That broached the field right there. That broached the field right there. That's what broached the field. Now you want to tell me what the hell this thing is? Ang nakapagtataka, ang laser beam ay tila nag-interact sa recording, na para bang may direktang koneksyon ang dalawa. Mula pa noong una, nagdududa na si Doug sa paliwanag ni Paul na galing lamang sa mga satellite ang footage. Nang wala ng ibang opsyon, inamin na ni Dr. Alexander ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na ang makina ay nagbibigay daan upang masilip nila ang nakaraan, gamit ang mga prinsipyo ng theoretical physics. Nang ma-curious, nagtanong si Doug kung bakit hindi sila magpadala ng isang bagay sa nakaraan upang maiwasan ang trahedya. Ipinaliwanag ni Dr. Alexander na ang sinumang magtatangkang baguhin ang kapalaran ay nagiging bahagi lamang ng mga pangyayaring nais niyang pigilan. Dagdag pa rito, lahat ng taong ipinadala sa nakaraan ay namatay sa proseso. Sa gitna ng usapan, iminungkahi ng isa sa mga tauhan ni Dr. Alexander na subukan nilang magpadala ng isang maliit na sulat sa nakaraan. I've been trying to catch people after they do something horrible. For once in my life, I'd like to catch somebody before they do something horrible, alright? Can you understand that? Gayunpaman, nagbabala si Dr. Alexander na nangangailangan ito ng napakalaking enerhiya na maaaring magdulot ng pagkawala ng kuryente sa buong bansa sa loob ng ilang minuto. Determinadong iligtas si Clara, iginiit ni Doug na subukan nilang iligtas siya. Kalaunan, matagumpay nilang naipadala ang isang mensahe sa nakaraan, eksaktong 2 araw bago ang pagsabog, sa panahong nasa pantalan ang salarin. Ngunit nang makarating ang mensahe sa destinasyon nito, umalis si Doug sa silid. Bilang resulta, ang sulat ay nakuha ng kanyang kaibigang si Larry. Nang gabing yun, nagpa siya si Larry na harapin ng mag-isa ang bomber sa pantalan. Sa huli, naipakita na ng Snow White technology ang mukha ng bomber, ngunit bago pa man makakilos si Larry, binaril siya ng sospek. Ang pangyayaring ito ay pinatunayan ng sinabi kanina ni Dr. Alexander kay Doug, kung saan ang pagtatangkang baguhin ang nakaraan ay lumilikha lamang ng panibagong hanay ng mga pangyayari sa kasalukuyan. Ipinaliwanag din nito kung bakit nakita ang sasakyan ni Agent Larry sa pantalan, 2 gabi bago ang pagsabog. Matapos mapatay si Larry, dinala ng salarin ang kanyang bangkay sa isang hindi matukoy na lugar. Dahil hindi na naaabot ng Snow White ang lokasyong yun, kinailangan ng grupo na gumamit ng karagdagang kagamitan upang matunton ang bomber. Sa prosesong ito, walang pag-aalinlangang nanguna si Doug. Hindi naging madali ang pagsubaybay sa sospek dahil kinailangan niyang gumamit ng isang device na humahati sa kanyang vision upang makita ng sabay ang kasalukuyan at ang nakaraan. Habang nangyayari ito, si Paul at ang iba pang miyembro ng grupo ay patuloy na minomonitor ang galaw ni Doug at ginagabayan siya hanggat maaari. Ngunit dahil nakatuon ang kanyang pansin sa monitor, nasangkot si Doug sa isang aksidente. Sa kabutihang palad, nakasakay si Doug sa isang sasakyang may matibay na bakal na proteksyon, kaya nakaligtas siya. Gayunpaman, nasira ng banggaan ang monitor ng kanyang device, kaya napilitan siyang umasa na lamang sa mga direksyon ni Paul upang mahanap ang sospek. Kalaunan, narating nila ang isang bahay malapit sa lawa. Sinuri ng grupo ang 2 set ng imahe, isa mula sa kasalukuyan, at isa mula 2 araw na ang nakakalipas. Ang dating maayos na hideout ay isa na ngayong wasak na gusali, at may isang ambulansyang bumangga dito. Dagdag pa dito, napansin din ni Doug ang mga bakas ng dugo sa lupa malapit sa lawa. Sa footage mula 2 araw bago ang kasalukuyan, nakita nilang buhay pa si Larry kahit ilang beses siyang nabaril, ngunit kalaunan ay sinunog siya ng buhay ng bomber. Hindi nagtagal, dumating ang mga FBI agent at masusing hinalughog ang hideout ng sospek.
Bago umalis, nakita ni Doug ang isa sa mga hikaw ni Clara, na malamang ay nahulog bago siya pinatay. Sa tulong ng mga recording ng Snow White, natukoy ng grupo na ang bomber ay si Carol Erstad. Nang walang sinasayang na oras, agad na kumilos ang ATF at FBI upang hulihin si Carol, at nagawa ito makalipas lamang ang ilang oras. Nang mahuli na ang bomber, si Doug ang naatasang magsagawa ng interogasyon sa sospek. Sa panahon ng pagtatanong, ibinunyag ni Carol na ang kanyang pangunahing dahilan kung bakit ginawa niya ang pambobomba ay dahil sa sama ng loob, matapos siyang paulit-ulit na tanggihan na muling makapasok sa Navy. Sa kabila ng maraming beses na pag-a-apply, palagi siyang bumabagsak sa psychological evaluation. Dahil dito, lumalim ang kanyang galit at nauwi ito sa pagnanais na maghiganti. Sina Clara at Larry ay naging mga inosenteng biktima lamang na kinailangan niyang dispatsahin upang maisakatuparan ang kanyang plano. Sa buong interogasyon, paulit-ulit na sinabi ni Carol na anuman ang gawin ni Doug, hindi na niya mababago ang mga pangyayaring naganap na. Ang nakapagtataka, tila alam din ni Carol ang tungkol sa Snow White technology ng gobyerno, at iginiit niya na ang lahat ng nangyari ay bahagi ng kanyang kapalaran. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng bomber at makalap ang lahat ng ebidensya, nagpa siya ang FBI official na si Jack na itigil na ang paggamit ng Snow White sa kasong ito. Gayunpaman, mariing tumutol si Doug sa desisyong yun, dahil hindi niya matanggap ang ideya na pabayaan na lang si Clara na mamatay. Bilang tugon, ipinaalala ni Jack na ang kanilang tungkulin ay lutasin ang mga kaso, hindi baguhin ang tadhana. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumanig si Dr. Alexander kay Doug at sinabi na matapos nilang masaksihan ang napakaraming trahedya, nararapat lamang na subukan nilang itama ang mga nangyari. Dahil dito, bumalik si Doug sa bahay ni Clara upang maghanap ng karagdagang mga clue. Doon, muli niyang nakita ang mensaheng nakasulat sa refrigerator, na nagsasabing maaari mo pa rin siyang mailigtas. Mula dito, naniniwala si Doug na ang mensaheng yun ay para talaga sa kanya. Nang gabing yun, nakipagkita siya kay Dr. Alexander upang talakayin ang isang napakapanganib na plano. Iminungkahi ni Doug na ipadala ang kanyang sarili pabalik sa nakaraan, isang araw bago ang pambobomba. Dahil alam niya na ang lahat ng tao na ipinadala sa nakaraan ay nakaranas ng cardiac arrest, hiniling ni Doug kay Dr. Alexander na ipadala siya direkta sa isang emergency room upang agad siyang mabigyan ng medikal na atensyon. Bago siya maglakbay pabalik sa nakaraan, nagsulat siya ng mensahe sa kanyang dibdib na nagsasabing buhayin siya, upang maunawaan ng mga doktor ang kanyang kalagayan. Pagdating niya sa nakaraan, agad na nabasa ng isang doktor sa emergency room ang mensahe, at mabilis na kumilos upang iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, paggising ni Doug, napagtanto niyang kakaunti na lamang ang oras na natitira upang maisakatuparan ang kanyang misyon. Dahil sa matinding pangangailangan na kumilos kaagad, kinuha ni Doug ang baril ng isang gwardiya sa ospital upang maprotektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, ninakaw niya ang isang ambulansyang nakaparada sa labas, at nagmamadaling nagtungo sa hideout ni Carol sa tabi ng lawa. Kasabay nito, si Clara ay pinapahirapan ni Carol, na balak na sunugin siya ng buhay. Dahil alam ni Doug ang panganib na kinakaharap ni Clara at nauubusan na siya ng oras, ibinangga niya ang ambulansya sa hideout ng kriminal. Sa gitna ng kaguluhan, nagpaputok si Carol ng ilang beses, at isa sa mga bala ang tumama sa balikat ni Doug. Bago tumakas, binuksan ni Carol ang tangke ng gas at pinaputukan ito mula sa malayo, dahilan upang sumabog ang buong bahay. Sa kabutihang palad, nakaligtas sina Doug at Clara sa pagsabog. Nang magkamalay si Clara, nanlaban siya noong una dahil inakala niyang si Doug ang dumukot sa kanya. Sa kabila ng magulong sitwasyon, ito ang unang pagkakataon na nagkita ng personal sina Doug at Clara. Nang magkaunawaan, magkasama silang tumakas gamit ang sasakyan ni Carol na nakaparada sa garahe. Gayunpaman, may 1 oras at 40 minuto na lamang sila, bago pasabugin ni Carol ang bomba. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi maipaliwanag ni Doug ang buong sitwasyon sa pulisya dahil natatakot siyang baka mabago nito ang plano ni Carol at lalo pang mapabilis ang pagsabog. Ngunit dahil sa tama ng bala sa kanyang balikat, hindi niya maipagpapatuloy ang misyon nang hindi muna ginagamot ang kanyang sugat. Bilang resulta, iminungkahi ni Clara na pumunta sila sa kanyang bahay upang gamutin ang kanyang mga sugat. Bilang isang taong nagmula sa hinaharap, alam na ni Doug kung saan nakalagay ang lahat ng bagay sa bahay ni Clara, mula sa kanyang mga damit hanggang sa kabinet ng mga gamot. Dahil dito, nagsimulang magduda si Clara at natakot na baka mapanganib si Doug.
Sinubukan naman siyang pakalmahin ni Doug sa pamamagitan ng pagsabing isa siyang ATF agent at iminungkahing tawagan niya ang kanilang opisina upang makumpirma ito. Ginawa naman ni Clara ang tawag at hindi sinasadyang naibunyag kung bakit niya sinubukang tawagan si Doug noong umaga ng pagsabog. Nang wala ng ibang choice, inamin na ni Doug na nagmula siya sa hinaharap at bumalik siya upang pigilan ang nakamamatay na plano ni Carol. Gayunpaman, maingat niyang iniwasang sabihin kay Clara na sa hinaharap, matagal na siyang patay. Nang magsimula ng magtiwala si Clara kay Doug, may panibagong problema ang lumitaw. Napansin ni Doug na ang lahat ng bagay sa bahay ni Clara ay eksaktong katulad ng nakita niya sa hinaharap, kaya naniwala siyang hindi pa rin nagbabago ang kapalaran nito. Ang mas nakakabahala pa, isinuot ni Clara ang parehong outfit na suot niya nang matagpuan ang kanyang bangkay sa ilog sa hinaharap. Nang 40 minuto na lang ang natitira bago sumabog ang ferry, sina Clara at Doug ay nagmamadaling nagtungo sa pantalan. Doon, daan-daang tao ang masayang sumasakay sa barko. Sa gitna ng madla, nakita ni Doug si Carol na bumababa mula sa ferry, matapos nitong itanim ang bomba. Dahil dito, inutusan niya si Clara na ipaalam sa pulisya ang tungkol sa bomba, at mahigpit itong pinagbawalan na sumakay sa ferry upang mapanatili ang kanyang kaligtasan. Nang makita ni Carol ang kanyang sasakyan na nakaparada sa pantalan, napagtanto niyang nakaligtas si Doug sa naunang pagsabog. Noong una, sumang-ayon si Clara sa utos ni Doug, ngunit sa huling sandali, napansin niyang sumakay si Carol sa ferry. Samantala, si Doug, na hindi alam na nakasakay na pala sina Carol at Clara sa ferry, Excuse me, sir, you're gonna have to move to the upper deck. ay nasa upper deck ng ferry at naghahanap ng paraan upang maalis ang bomba na nasa ibabang bahagi nito. Si Clara, na iniisip na nasa ibabang bahagi si Doug, ay hindi sinasadyang nakasalubong si Carol at agad siya nitong binihag. Determinadong matiyak na sasabog ang bomba, nanatili si Carol malapit sa sasakyan kung saan ito nakatago, dahilan upang mahirapan si Doug na disarmahan ito. Habang nauubos ang oras, nagpaputok pa si Carol sa mga gwardyang sumusubok na pigilan siya. Sa parehong oras na yun, palihim na sinenyasan ni Doug si Clara na paandarin ang makina ng sasakyan. Nang maihanda ang plano, dinistract ni Doug si Carol sa pamamagitan ng pagpapanggap na sumusuko na siya. Nang makakita ng pagkakataon, inararo ni Clara si Carol gamit ang sasakyan na naging sanhi ng pagkamatay nito. Nang 5 minuto na lang ang natitira bago sumabog ang bomba, nagpasya sina Doug at Clara na ihulog ang sasakyan sa ilog upang mabawasan ang pinsalang may dudulot ng pagsabog. Sa kasamaang palad, napagkamalan ng mga pulis na sila ang mga salarin, kaya sinubukan nilang pigilan ang dalawa. Nang wala ng oras na magpaliwanag, inutusan ni Doug si Clara na ipagpatuloy ang pagmamaneho. Sa huli, nahulog ang sasakyan sa tubig at unti-unting lumubog matapos tamaan ng ferry. Habang lumulubog, desperadong sinubukan ni Doug na basagan ang windshield upang mailigtas si Clara bago sila maubusan ng hangin. Nagtagumpay siyang mailabas si Clara, ngunit nang siya naman ang susubok na lumabas, bumagsak ang isang bahagi ng ferry sa ibabaw ng sasakyan, na dumurog sa bubong nito at naging dahilan ng pagka-trap ni Doug sa loob. Nang sumabog ang bomba, nakaligtas si Clara at ang daan-daang pasahero ng ferry, ngunit isinakripisyo ni Doug ang kanyang buhay sa proseso. Nang makita ito, labis na nagdalamhati si Clara at hindi matanggap na namatay ang taong buong pusong lumaban upang iligtas siya. Kalaunan, isang ATF agent ang itinalaga upang imbestigahan ang kaso. Sa labis na pagkagulat ni Clara, ang ahenteng yun ay si Doug. Hindi ito ang Doug mula sa hinaharap na nagligtas sa kanya, kundi ang Doug sa kasalukuyan na walang alam tungkol sa time machine o kung sino si Clara. Dahil dito, nahirapan si Clara na magpasya kung sasabihin ba niya ang katotohanan kay Doug o hindi. Sa huli, sinabi ni Doug na handa siyang magtiwala sa kanya. I try. At dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.